So makikita natin, desire for that axe. Desire for that sword. Kung dati, meron ka ng nail cutter, huwag ka masiyang dyan sa nail cutter. Swiss Army. Swiss Army knife. Maraming gamit. At hindi naman kailangan sword talaga. Why? Kailangan mo ng armas, kapatid. Yeah. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the principalities of darkness and against the wicked spirit of this world, wicked spirit in high places, rulers of darkness. Whether you like it or not, when you receive Jesus as Lord and Savior, when you decided to hand over your life unto your Creator, dati ikaw ay nasa kampon ka ng kadiliman. Dati ikaw ay tao sa Satanas. Nilalang ka ng Diyos, pero hindi ka alam ng Diyos. Maraming lahat, pati mga pastor, ang alam nila. Lahat ng tao, anak ng Diyos. Mali. Ang dami. Mali. John 1:12. Only those who believe in the Lord Jesus Christ are given the right to become children of God. Amen. You are not the child of God if you don't have Jesus in your heart. And the moment you receive Jesus Christ in your heart, you belong to His family, to His great family. You belong to His kingdom. And the moment you desire, pwede ba ng anak mo nangangarap, tayo, alam ko po na mayroon lamang tayo, pero gusto ko pong maging pataas po pangarap ko. Alam niyo ba kung bakit sabi ko mataas ang pangarap ko? Wala nang tataas pa dyan. Ang pangarap ko, wala nang tataas dito kasi piloto. May tataas pa ba ron? Naka-profesyon? Pinapataas na lang ng profesyon, piloto. Bakit? Ikaw yung laging nasa langit. Oh, mas mataas pa kaysa abogado, mas mataas pa kaysa doktor, sa inyero. Kaso lang nga, hindi kaya ng mga magulang ko. Bakit? Abay, sa ngayon, magpaaral ka ng I heard, ang persa ko is 200,000 sa aeronautical engineering. Pero yun nga naman, makita mo, naubos din yung mga piloto natin sa Pilipinas. Bakit? Magagaling ng mga piloto, Pilipino. Nag-touchdown ka na sa palapag, pero akala mo, ang aeroplano sinakyan mo ay nandun na. Naghihintay ka na, boom, 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 katulad ng ibang mga aeroplano na akala mo ay hampi-bumpy road ang iyong dinadaanan. Pero pag ang sinakyan mo ay katulad ng Philippine Airlines, na sinakyan mo ay ang piloto ay Pilipino, I tell you, suwabe. Kaya yung sweldo nila, iniiwan nila yung mga pal. Bakit? 600,000 up to 1 million naman. Kaya mangarap kayo. Kahit babae, meron ng piloto ngayon ng mga babae. Yung aking kaklase, naging air si Cristobal, naging ni Erap, naging head pilot ni Erap hanggang kay Gloria. Ngayon, nag-resign na. Kinuha siya ng ibang company. Of course, sobrang laki ng sweldo. Pangarap po tayo. Nangarap ako, hindi nga ako naging piloto. Pero nagsawa ako sumakay ng iba't ibang klase ng airlines. Oh. Nakarating lang naman hanggang Switzerland, hanggang Greece. So, sumakay ng Swiss Air, nagsawa ng yung continuous successive airlines of the year, Emirates. Ito yung mga ganda, mga aeroplano. Ang 777 Boeing na sobrang malaki. Libo ang pasayeros, yun nga lang hanggang 18 hours, 19 hours, walang babaan. Medyo nakakatakot din. Kasi katulad ng pagpunta namin dito, alam niyo po ba na Friday night, sabi last night, this Friday, but the other Friday, because I came here night of Sunday. So, the other Friday, ay nangyari, sabi darating ang super typhoon, signal number 4, number 5 at 180 kilometers per hour. Friday is called Lumayas ka in Jesus' name.
Tapos, sabi na naman nila, Saturday morning, layas in the name of Jesus. Hindi ka namin kailangan sa Pilipinas. So, layas, sabi na sa akin. Kasi sabi na naman, hindi nagland naglandfall sa Pilipinas ng Friday evening, ng Saturday morning, ng Saturday afternoon, ng Saturday evening. Sabi na naman, ay early morning of Sunday. Flight ko na yun. Sabi na, Bishop, huwag na po kayo tutuloy. Merong super typhoon, delikado, gano'n, lahat ng flight ay sigurado, kanselado na yan. Sabi ko, walang cancel na flight. Ang cancel, yan si Maggie, yan si Juan. Yan ay kinancel ko na. Kaya wala na. Kaya wala akong bagyo hanggang makaalis kami. And doon along the way, nasa itaas kami. Biglang wala lang akong pakialam kasi I know that I am in the safe hands of my God. Na sarap ng basa ko, yung palang kasama ko sa Brother John, nung umuwi na rin kahapon, ano pala, ano siya, kaya pala yung mga sabi ko nga, kung intindi mo yung sinasabi ng mga crew, matatakot ka. Ang sinakyan pa namin, supposed to be Airbus, ang nasakyan namin is 747 Boeing. So malaki. Yung mga around 700 seating capacity. So ganun yung nasakyan namin. Eh pag yung mga punta-punta ko dito, maliliit lang ang nasakyan namin eh. Mga Airbus lang. Pero dito malaki, pero yun nga, talagang. Pero hinintay ko kung talagang, kasi may experience din ako doon, nagkadalagdagan na ako. Yung what we call this, cabin, mga ganon. Pero dito, hindi naman. Pero sabi ng kasama ko, napakaitim. Bagyo na ganyan, napakaitim. Kaya natakot siya. If you are with God, I'm telling people, kahit merong pang super typhoon, pagtalikod namin sa Pilipinas, ayan na, naglandfall na. Naglandfall na, pagtalikod namin sa Pilipinas. Kasi, you have all the authority. Pangarap ka lang, kapatid. Amen. 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 So, inspect before you expect. Hindi pwede na-expect ka lang na-expect. Kailangan mo muna mag-inspect. Amen. Amen. Kailangan titignan mo lahat. Yung spirit of doubt ay ibang klase na yun. Pag tinanggap yung spirit of doubt, wala ka nang ibang ginawa, duda na duda. Teka muna. Kailangan na. If this is the Word of God, whether you like it or not, if you are a believer, you must have to believe the very Word of God. White envelope natin. Kasi sabi ko, Lord, darating ako ng Singapore sa Sound. See? You must have to believe the very Word of God. Because if you don't believe the Word of God, you are not a believer. You are an unbeliever. Anong tawag doon? Hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Di unbeliever ka. So, if you are a believer, you have to believe the Word of God. Believe the Word of God. Amen? Amen. So, inspect, then expect. The Word of God, hindi mo na kailangan inspect yan. Kailangan mo na tanggapin. Believe, confess, claim, and receive. And the other thing that we can see here, after that power of expectation, that is the most powerful ingredient of faith. Power of expectation. The next that we can see here is the power of cooperation. Say it, power of cooperation. Power of To cooperation. cooperate is to unite, is to agree. The power of cooperation is so important in a Christian believer, in the life of a Christian believer. Why? You must have to cooperate with God. You must have to cooperate with God, not to oppose God. See? To cooperate, the moment that you cooperate with God, automatically, God will gonna operate in your life. God will gonna operate in your life. Kapag ikaw ay nakipag-cooperate,
Wala kang ibang gawin, kapatid. Makipag-cooperate ka lang, panampalataya lang sa salita niya. And I'll tell you, you will just